Naiimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang di umano'y pagkakalustay ng bilyon-bilyong pisong halaga ng pork barrel o Priority Development Assistance Funds. Yan ay matapos mabunyag ang pagpopondo di mano ng ilang mambabatas sa ilang peking NGO o non-government organizations. Habang iniimbestigahan ang issue, payo naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa kanyang mga nadawit na kabaro, magbakasyon muna. May report si Rafi Tima. Pigilan niyo ako because I want to kill or be killed. This morning when I read the newspapers, I really wanted to nuke the entire Senate building. Because although every person is presumed to be innocent, that banner headline story is reportedly supported by an affidavit of an eyewitness. Nanggagalaiti si Senador Miriam Defensor Santiago nang mabalita ang 5 sa kapwa niya senador ang naglaan di umano ng kanilang pork barrel sa peking non-government organizations. Batay sa ebidensyang hawak ng NBI na lumabas sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, milyong-milyong pork barrel funds di umano ang inilagak sa bogus na organisasyong binuo ni Janet Lim Napoles mula di umano kina Senador Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada, Bongbong Marcos at Gringo Onasan. Pero sa April 24 affidavit na isinumitin ng kaanak ni Ben Herluy, isa sa whistleblowers na dating katiwala ni Napoles, umaabot sa 2.9 billion pesos na pondo ng pork barrel ang nanggaling sa mga pinangalanang mambabatas. There is prima facie evidence. Mag-resign sila kaagad. O, not necessarily resign. Resign sana, yun ang gusto ko, kung pagutom lang pagbigyan. Pero kung ayaw, mag-leave of absence sila for delikadesa. Para makita nila gagamitin ang pwesto nila sa Senado para matakot nila o masindak nila o mabili nila ang testigo laban sa kanila. Depensa ni Enrile, hindi raw niya kilala si Napoles at wala siyang tinatanggap na suhol kapalit ng pork barrel. Handa raw siyang harapin ang investigasyon. Hinala naman ni Marcos, politika ang ugat ng issue. Ganito rin ang tingin ni Revilla na maugong ang pangalang tatakbo sa pagkapangulo sa 2016. Nilinaw naman ni Onasan na dumaan sa accounting at auditing procedures ang lahat ng dokumento kaugnay sa paggamit niya ng pondo. Hindi na nagbigay ng pahayag si Estrada dahil hindi na raw bago ang isyong ito. Pero nauna niyang sinabi na hindi niya hahayaang magamit ang kanyang opisina sa panloloko. Nadawit din sa kontrobersya si Executive Secretary Paquito Ochoa. Galing kasi sa dati niyang kinabibilangang law firm, ang Marcos Ochoa Serapio Tan o Most Law Firm, si Attorney Jean Paul Acut, ang tumatayong abogado ni Napoles na tinuturong nasa likod ng mga peking NGOs. Pero agad dinipensahan ni Justice Secretary Leila de Lima si Ochoa. Hindi ko napansin yan kung may pangalan doon yung most. Pero si ES, wala siyang dito. Hindi niya yan alam. Kasi remember that ES is on leave from the law firm. And I think ngayon hindi na, I'm not sure, no? Hindi naman ata kliyente na yan sila Napoles ng most. Ayon sa opisina ni Ochoa, nag-divest na siya sa naturang law firm. Kinumpirma naman ng law firm na abogado nila si Acut pero hindi nila naging kliyente si Napoles. Formal namang pinaimbestigahan ni Senador Chis Escudero ang mga alegasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Mungkahi ni Santiago, dapat bumuo si Pangulong Aquino ng isang lupon ng mga respetadong retiradong maestrado ng Korte Suprema para hindi pagdudahan ang investigasyon. Taon-taon, 200 milyon ang natatanggap ng bawat senador na pork barrel o Priority Development Assistance Funds o PDAF. Galing ito sa kaban ng bayan na dapat sanay nakalaan sa iba't ibang proyekto. Kasunod ng kontrobersya, may mungkahi naman si Senador Franklin Drilon. Let us limit the use of the PDAF to certain activities. Halimbawa, pwede lang gamitin ang PDAF dapat sa medical purposes, kagaya sa mga hospital, yung mga indigents, or para sa edukasyon. Rafi Tima, GMA News.